Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 16, Textbook page 206, second part na tayo ng grammar. Grammar natin, dongsa plus o, ita. So, tatlo yan. O, a, at saka he. Okay, so ito no, yung nasa rule natin. A, ita, o, ita, he, ita. Sabi sa ating explanation, 어떤 일이 끝난 후에 그 상태가 지속됨을 나타낸다. So, ibig sabihin nun, it indicates na yung isang bagay daw, after mangyari, or isang kilos after maganap, yung status ay ongoing pa rin. So, in other words, it's like after an action has been completed, yung result is still ongoing. Okay? So, pwede natin isipin, indicates yung present perfect passive. Okay? So, present perfect passive, ano yun? Okay, sige, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung mga example. So, dito, ang Tagalog siguro na term is naka. Okay, naka or na. Yan. Kasi you're going to describe, okay, yung status, no? After maganap yung action na yon. And idudugtong mo again yung a o he ita na yan sa action din. So, you're going to describe yung status sa pamamagitan ng verb. Okay? So, paano yun? Ang hirap naman ata. So, check natin. Sabi ni Kuchan, 와, 공원에 꽃이 많이 피어 있어요. Sabi niya, uy, wow. Sabi niya, ang dami ng bulaklak na namunga sa park. So, yung ginamit na verb dito is yung pida. Okay? So, ito yung original form niya. Pida. 꽃이 pida. So, naging 피어 있어요. Okay? So, dinagdag si o ita. So, yung rule muna pala, discuss muna natin yung rule, no? Para lang siyang yung present form of the verb and adjective. So, kapag ang final vowel is a or o, yan, a ita. Kapag hindi naman a or o ita, and kapag hada ang ending ng verb, he ita. Okay, so dito, ma'am, bakit hindi pyo isoyo? Okay, so again, sabi ko kanina, no, present perfect passive. So, if maalala nyo yung mga pidong, sadong, yun, no. So, medyo mahirap siyang, explain technically, pero mag-gets nyo rin, no, pagka nakita nyo yung iba pa example. So, dito, no, ibig sabihin lang niya dyan, yung mga, bulaklak na is, namunga na. So, ano yung action na naganap? Namunga na, no? Parang nag-bloom na sila. Nangyari na yon. Okay, so, dito, no, pumasok yung oton iri kunnan hu. So, tapos na yung nila, blossom nila. And, yung status nila is still ongoing. So, hindi pa sila nalalanta. Kumbaga, nandun pa rin sila as is na mumulaklak pa din, no? So, piwa isayo. 사gut si Kim Young-wook. 네, 이제 정말 봄이네요. Yes, sabi niya, this time talagang spring na. Okay? So, yon. Si o ita. After mangyari yung isang action, makomplete yung isang action, yung status is ongoing pa rin. Hindi pa siya natatapos. Next, dito tayo. Sabi ni Ga, 누가 안젤라 씨예요? So, sino si Angela? 사gut yung kausap niya, 저기 과장님 옆에 앉아 있는 사람이에요. So, dito, sabi niya, no, yung verb na dinugtungan is yung anta, to sit. Okay, sabi niya, yung nakaupo sa tabi ni 과장님. Yung tao na nakaupo sa tabi ni 과장님. So, sabi ko nga kanina, no, yung term natin, naka. Okay. So, dinescribe si Angela sa pamamagitan ng verb na upo. Okay. So, nakaupo. Yan. Dito naman, tapos, umalis na ba siya? Hindi, no? Nakaupo pa rin siya sa tabi ni 과장님. And naganap na yung pag-upo niya na yun, no? So, umupo na siya and at the moment, andun pa rin siya na nakaupo. Okay, so, next. 이 커피에는 설탕이 안 들어 있어요. Sabi niya, itong kape na to ay walang sugar. Okay, soltang sugar. So, itong expression na to, ibig sabihin yan is, hindi nilagyan ng sugar or, ano yung sugar sa Tagalog? Asukal. Ayan. So, kakalimutan ko rin mga Tagalog term. Ayan. Itong kape na to ay walang asukal. So, parang ganun yung ibig sabihin niya.
Yung action na na-complete is yung pagtitimpla ng kape. And dinescribe yung kape na yon sa pamamagitan nung pagsasabi na yung hindi siya nilagyan ng asukal. Okay? So, next. 친구에게 전화했는데 전원이 켜져 있어요. Sabi niya, tinawagan ko yung kaibigan ko, kaya lang 전원. So, naka-power off daw. 전원이 켜져 있어요. Not 켜져, 꺼져 있어요. Okay? So, 전원이 꺼져 있어요. Ibig sabihin yan, no? Power off. Yan. So, tinawagan niya na, naganap na yung action na tinawagan niya yung kaibigan niya, and yung pagkakadescribe dun sa naganap na result is nakapatay yung phone. Okay? So, again, no, we can think of naka. Okay? Or na, pwede din, no? Yan. So, this one, check natin yung, di ko na i-discuss yung rule pala kasi sinabi ko na kanina, no? So, ayan. 앉아 있다. 오다, 와 있다. So, you're simply describing yung situation or status ng isang bagay after makomplete yung isang action. So, para siyang present tense din, no? Kaya lang you're using yung passive form. Okay, so dito tayo sa activity number 1. So, sabi dito, 그림을 보고 보기와 같이 이야기해보세요. So, dito, yan, pag sinagot natin to mas maintindihan nyo. So, sabi sa example natin, 구천 씨가 소파에 앉아 있어요. So, sinong dinidescribe niya? Si Kuchon. Paano siya dinescribe? Nakaupo sa sofa. Okay, so naganap na yung pag-upo niya. And at the moment, nakaupo pa rin siya, no? Still ongoing yung pag-upong ginagawa niya. Next, gawin natin yung number 1. 볼펜이 바닥에 떨어지다. So, ano daw? 볼펜이 바닥에 떨어지다. So, dito, yung anta, nilagyan ng a isoyo. So, dahil ang final vowel is a, so, a ita. Tapos yung ita, naka-present form lang, no? A isoyo. So, tayo, dito sa number 1, 볼펜이. So, dahil nagdi-describe tayo dito, yung ating ilalagay is i or ga. Dun sa bagay. Okay, or sa tao. Next. 바닥에 떨어지다, magiging toro. So, final vowel is e. So, o, ita yung idudugtong natin. Si 떨어지다, magiging toro, cho, then 있어요. Okay, so I hope nagets bakit naging jo yan, no? So, parang 마시다, 마셔. So, ito, 떨어지다, 떨어져, then 있어요. So, yung action na natapos dito sa number 1 is yung nalaglag yung ballpen sa baba. So, sahig. And at the moment, andun pa rin siya, no? Andun pa rin siya sa state na yun na pagkalaglag niya, no? So, next, number 2. 창문이 닫히다. So, again, yung nilalagay natin, again, no? Ito, i or ga. Pag dinidescribe. 닫히다, magiging 닫혀 있어요. Okay, so this one. Ito ay yung pidong ng datta. Okay. So, dadayo, naging datchoyo. Okay, so, if maalala nyo yung ating pidong-sadong na topic, ayan yun. And, again, that time, no, sa pidong, i or ga yung dinudugtong natin sa subject. Okay, next. Ano pala ibig sabihin ng number 2? Yan, medyo naglalag tayo. So, 창문이 닫혀 있어요. So, yung windows daw ay nakasara. Again, yung action na na-complete dito is yung pagsara nung bintana. And until now, ongoing na nakasara yung bintana, no? So, 창문이 닫혀 있어요. Next, number 3. 시계가 벽에 걸리다. So, yung ating daw wall clock, no? 벽에 sa wall ay 걸리다, nakasabit. So, magiging 걸려 있어요. Next. 딱자 위에 컵이 놓이다. So, 딱자, ibig sabihin yan is table. Ito, no? 딱자. Sa ibabaw daw ng table. Okay, so center table dyan. 컵이, yung cup daw ay 놓이다. 놓이다 from the word put, no? To put. Okay, nakalagay daw sa ibabaw ng table yung cup. So, magiging 놓여 있어요. Okay? So, next. Number 2. 다음 장소에 대해 이야기해보세요. So, parang ganito lang din yung gagawin natin. So, example, 창문이 열려 있어요. So, yung
Windows daw ay nakabukas. So, kanina nakasara, ngayon naman nakabukas. Okay, so nandun yung ating term na naka. Okay, yung cup ay nasa ibabaw ng table. So, wala man yung naka doon na salita, pero nagets na natin no, kung ano yung gusto niyang sabihin. So, may naglagay nung cup dun sa table and until now, yung cup na yon is nandun pa rin sa table. No? So, next. Number 2. So, gawin natin yung another one. 가방이 책상 위에 놓여 있어요. So, yung bag daw ay nakalagay sa ibabaw ng desk. Okay, so describe natin yung iba pa. Unahin natin tong TV. Yan. So, pwede natin gayahin yung sinabi kay Shigye, no? Kasi nakasabit din siya sa wall. So, 텔레비전이 벽에 걸려 있어요. Okay, so malamang hindi niya naman nilagay yung sarili niya dyan, no? May naglagay ng TV dyan or may nagsabit ng TV dyan sa wall. So, yung action na yon complete na, and hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa wall yung TV na yon. So, yun yung pinaka-essence ng grammar na a, o, he, ita. After makomplete yung isang action, yung status, still ongoing. So, paulit-ulit ako, no? Pero, kailangan talaga paulit-ulit para matatandaan ano yung gamit ng grammar na yon. So, ano pa yung mga nakasabit? Ito, yung calendar. So, same lang din yung sasabihin natin dyan. Papalitan lang natin. Hindi na siya television. Ano na siya? Dalyok. Yan. Dalyok, calendar. And then, we have to use i or ga kasi nga we are describing. So, 달력이 벽에. And then, 걸려 있어요. Another one. So, yung bulaklak dito. Yan. 꽃이 피어 있어요. Ano pa? Ito, yung light natin, no? Medyo may shiny siya na effect. So, isipin natin naka-switch on siya. So, paano yan? The light is on. Bukas ang ilaw. Nakabukas ang ilaw. So, dito pwede natin gamitin yung word na 불 or pwedeng 전등. So, 전등 means yung electric light or lamp. Bulb, same din, no? Yung light. So, this one, pareho naman sila na may 받침. So, kahit alin dyan sa dalawang gamitin nyo, yung idudugtong natin. Pwedeng 불이 or 전등이. Tapos, yung switched on or turn on. 켜지다. Okay, so si 켜지다 magiging 켜져 있어요. So, dinagdagan natin ng o ita, no? Then, naging 있어요 lang yung ita. So, naging 켜져 있어요. Bukas yung ilaw. And then, last one. Gamitin natin si pusa. Ayan. So, ano ba yung ginagawa ni pusa? Nakahiga siya, no? Sa kama. So, 고양이가 침대 위에 sa ating kama. And then, yung word natin or verb na gagamitin is 눕다. Okay, so ito, no? To lie down. Yan yung verb natin. Original niya is 눕다. So, dudugtungan natin siya ng o ita. So, magiging yung biyup, madadagdagan ng, ay magiging u. So, magiging 누워 있어요. Okay? So, yan si a o he ita. Sa Tagalog term natin, yung naka. Dinidescribe natin yung mga bagay, no? Okay, so, naka. Again, uulitin ko ulit. After makomplete yung isang action, yung status niya is still ongoing. Okay? So, that's for Level 3, Unit 16, Second Grammar, a o he ita. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.